po natin mula sa nakaraang hearing na posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo ng ilang buwan kahit matapos na ang krisis. Maganda pong silipin natin ang ginagawa ng iba't ibang bansa sa mundo. Marami na po ang naglabas ng pondo upang bawasan ang pasanin ng kanilang mamamayan. Sa Australia, meron pong libreng public transportation. Sa New Zealand, may lingguhang cash assistance bilang bahagi ng kanilang fuel relief package. Sa Ethiopia, may subsidiya sa petrolyo para sa lahat, hindi lang sa transport sector. At sa France, may direktang financial support para sa kanilang agricultural at fishing sectors. Ang Vietnam naman po at India, tinanggal na ang excise tax sa krudo. Sa mga bansang mas matinding nakakaramdam ng epekto ng krisis, hindi lang po sila lumipat sa work from home at namigay ng subsidiya. Ang Pakistan at Bangladesh nagsara ng mga paaralan at lumipat sa online class dahil sa presyo ng langis. Ang Cuba naman ay nasa gitna ng isang health crisis, nawawalan ng kuryente ang mga ospital at may backlog na 96,000 surgeries. Nagsisilbi po silang babala. Ganito ang posibleng mangyari kung hindi tayo kikilos. Kailangan po natin ng agarang aksyon upang protektahan ang tatlong pundasyon ng pamilyang Pilipino: ang palengke, ang ospital at paaralan. Una, ang presyo sa palengke. Pangalawa, ang serbisyo sa ospital. At pangatlo, ang pagpapanatiling bukas ng ating paaralan. Halos 2 linggo na pong nakalipas, ngunit hindi pa rin tinatanggal ang excise tax sa krudo. Kahit napasa na po yan ng Kongreso at ng Senado. Alam po nating umaandar na ang proseso at hinihintay ito ng taong bayan. Alam rin po natin para sa marami nating kababayan, sana po 2 linggo na itong natanggal na. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na update sa panukalang suspension ng VAT pagdating sa petrolyo. Sa nakaraang Protect hearing, malinaw naman ang pahayag ng mga petroleum companies. Kaya nilang ipatupad ang suspension ng VAT sa petrolyo at agad nitong mapapababa ang presyo ng krudo sa ating merkado.